Ayan, napalitan na ang mga tukod dahil nabulok at madalas na rin ang ulan. Ayan, naripat na rin yung ibang crotons. So, ngayon, nandito naman tayo sa ating munting garden. Ito, pakita ko sa inyo itong mga tukod ng ating mga rubber tree. Dahil nga sa madalas na pag-ulan at isang linggo halos umuulan na at may bagyo, yung mga tukod ng ating mga rubber tree ay nabulok na. So, kaya gusto ko silang palitan dahil nga yung iba ay tinali ko lang at yung iba naman ay yung humahapay na dahil nga maiikli lang, tsaka kahoy, siyempre nabubulok. Kaya ito kahit nga medyo papahapon na, ay inumpisahan ko na siya kasi nga lagi kong hindi ko siya maasikaso. Kaya ito, gagawin ko na ngayon habang may time pa. So, ayan, samahan niyo po muli ako sa ating munting garden at umpisahan na po natin ang pag-aalis ng tukod nitong ating mga rubber tree. Tapos, itong iba, ililipat ko na rin sa mas malaking paso dahil yung paso niya kasi ay maliit. Tapos, yung mga lupa nila, dahil nga madalas na pag-ulan, lumagkit na. Kaya ililipat ko na sa mas malaking paso. Tapos, ay dadagdagan ko siya ng lupa. Papalitan ko nitong mga panibagong tukod. Inalis ko na yung mga nabulok na. Dahil nga yung iba, mahapay siya. Baka mabali. Kaya, naghanap muna ako ng tukod muna kasi nga, kulang yung yung nabili ko nung nakaraan na yung PVC pipe. Kinulang. Kaya ito, palitan ko na lang muna sila ng mga panibagong tukod na kahoy na lang ulit muna. So, ayan po. Magpapalit muna tayo ng tukod ng ating mga rubber tree. Tapos mamaya ay ililipat ko naman yung ibang mga crotons din na tingin ko ay lumagkit na yung kanilang lupa. At saka meron ding maliliit na paso na kailangan na rin palitan. Tapos nga lumalagkit yung lupa nila kapag ka yung yung madalas na pag-ulan. Lumalagkit yung lupa. Tapos yun nga, pumapangit sila dahil nasusobrahan na ng basa. Tapos maliliit nga yung pot nila. Ito, mga black naman yung ibang paso na malalaki. Mas malalaki naman dun sa mga white. Ayan, samahan niyo po muli ako. Wala pong iwanan. Hanggang sa dulo. Sa mga sumisili po dyan. Pasok po kayo. Huwag po kayong mahiyang pumasok at manood. Sama po tayo hanggang sa huli, hanggang sa dulo. si si triangularis. Dati ikala ko mamamatay siya, pero ngayon ang ganda na rin niya.
madalas. Yan po, malakas ang ulan. Umuulan habang nag-aayos ako dito dahil nga gusto ko nang matapos tong pagtutukod na sa rubber tree dahil matagal na nga itong ganito na bulok yung tukod nila. Kaya gusto ko na talagang matapos. So ngayon, ayan, umaaraw na dahil umalis na nga yung bagyo. Matagal din na ilang araw din na umulan yung mga lupa nga nitong mga lusak na. Ang dami ko pang yung dami ko ililipat diyan. Yung palitin ng paso dahil nga yung mga ibang paso nila maliliit. Kagaya nito, medyo nalalantas siya kasi nga ito yung lupa niya, yung paso niya. Maliit lang. Ayan, labas na yung ugat niya ang taas na niya. Kaya palitin pa siya ng paso. Tapos ito naman, ano ba tawag dito? Bigay lang to sa akin nung aking kabalae. Ang mga humaba na siya Naging leggy. Tapos yung paso niya, ang liit lang Ayan, labas na yung ugat niya. Kaya ayan, gusto ko siyang ilipat. Ang ganda niya Maganda siyang ilagay sa loob ng bahay. Ayan. Tapos ito, mga kulang na rin yung mga lupa nila. Ayan. Hindi ko na rin paanohan ng lupa. Madami na ditong kulang sa lupa. Tapos meron ako itong variety ng begonia. Dati to lumago na din siya. Hindi ko lang ang bulaklak nito kung ang itsura ng bulaklak. Ayan. Liit lang din ng paso niya. Pero kaya ako na lang muna dito hanggang sa makita ko kung ano yung kanyang bulaklak. Tapos, eto na sila. Sinilong ko muna dyan sa gilid. Ayan. Dudumi ng dahon nila So, ayan yung mga lupa ng mga rubber tree. Mga nakalabas na yung mga ugat o yung mga aerial roots nila. Kaya dadagdagan ko na lang ng lupa. Kagaya nitong isa na overwater na. Kaya nalagas yung mga dahon nila sa baba. Ayan sayang naman. Ayan dahil nga madalas yung pag-ulan, hindi ko na isilong. So ayan, mag-add na lang ako ng lupa na may halong cow manure. Tapos itong dalawang variety ng crotons ay lilipat ko na dito sa dalawang plastic na paso sa medyo malaki dahil nga ng lupa niya, napakalambot na ito nga hindi na siya nabuo. Ito nga yung lupa niya napakalagkit, parang baka mamaya may pa yun, may bulate. Kaya tatapon ko na yung lupa niya. Ito, gusto pala niya to lagi siyang basa. Kasi madalang ko itong diligan halos mamamatay na siya. Ito, hinayaan ko lang siya sa ulan Sabi, aglaw daw to.
Pero, parang ano siya eh. Variety siya ng Dieffenbachia. Kasi yung aglaw, di ba, ayaw naman ng nabababad sa basa, sa ulan. Ayaw niya ng matubig. Ito, ang ganda din itong si Picos triangularis. Kala ko nga ito mamamatay na eh. Kasi nga minsan na-overwater siya. Dahil nga laging basa. Pero ngayon, ayan, gumanda na siya. Nag-last na kanyang mga dahon. Ang ganda na rin niya, oh. Tapos, ito yung gusto ko nang putulin dahil napakataas na. Ayan. Ito si Burgundy. Ito yung pinaka-mother. Ayan sa ano. Hindi ko naaasikaso. Hala, may ano siya, oh. Nagkaroon din ng puti-puti. Ayan, oh. Nagkaroon din ng ano. Yung mga dahon niya, oh. Tapos yung isa, ayun. Ang taas na niya, oh. Ayan. Burgundy din yan. Kasi hindi ako nakakabili ng pasong maliliit para doon ko sila itatanim kapag nag-cut ako. Gusto ko i-cut ko na lang yan para ano, dumami. Kahit i-cut lang to, ano na sila eh. Mabilis naman tong tumubo. Lalo ngayon tag-ulan. Tapos yung ano nila, oh. Lumalabas na yung mga ano nila. Kapag ganyan talagang ano, pwede nang ikat yung mga sanga nila. Kahit na hindi i-markot. Ano nga, nagugubat na dito. Makakatakot, parang may ahas. Baka may ahas na dito. Tapos, ayan, meron pa tayong nakitang suso ay nakaano sa dahon. Tapos, meron mga uod. Ayan, inubos na ang dahon. Nagmukbang sa mga dahon ng photos. Ayan, naubos. Sa mga dahon. So, ayan, dito ko na po tatapusin ang aking video. Maraming salamat po sa lahat po ng sumama, sa lahat po ng tumambay, sa napadaan, napasilip sa ating munting hardin. Bye! See you on my next video. Ingat po tayo lahat. God bless us all. Keep safe, everyone.